Hiwaga nga mati Papa Carlo. Ito ay ang alamat ng alaga. Alaga? Oo. Ikaw, Papa Jepoy, meron kang alaga? Mahilig. Oo. Mahilig ako mag-alaga. Bakit nga ba ikaw ay nag-aalaga? One of the reasons. Para ma-relieve yung stress mo. Tama? Siguro ganyan din yung mga kabarangay natin. Para matanggal yung mga stress nila. Kasi yung mga pets, Papa Jepoy, according sa research, nakakapagpababa pala to ng low blood pressure, Papa Jepoy. Oo. Interacting with animals has been shown to decrease levels of cortisol, a stress-related hormone, and lower blood pressure. And other studies have found that animals can reduce loneliness, increase feelings of social support, and boost your mood. Ayos pala to, no? Pero alam mo, Papa Jepoy, siguro 1,000 years ago, itong mga pet na ito ay kinakatakutan. Kumbaga, sa ngayon, kumbaga nakakatulong ito pampahaba ng buhay. Noong unang panahon, 1,000 years ago, talagang oras lang ang tinatagal nila pag nag-aalaga sila ng mga pet. Kumbaga hindi humahaba yung buhay nila. Napapadali yung buhay nila. Ano ba alaga nila? Ba't namamatay agad? Dinosaur. Nakala. Sinubukan nila mag-pet ng dinosaur. Ang ganda ng intro mo Sad-sad ka agad Sabi mo, tinalian niya yung dinosaur. Millions of years ago, sinubukan ng tao mag-alaga ng hayop. Pet. Kaso lang, oras lang ang tinagal. Oras yung tinagal. Tinalian nyo. Di ka na. Let's go. Ang una niyang ilaga Kinain siya. ay Tyrannosaurus Rex. Isang oras pa lang yan na iuwi. Kinain na yung amo. At simula noon, sabi mo, huwag na tayo mag-alaga ng dinosaur. So, yun yung mga reason, Papa Jepoy, kung bakit ang isang tao ay nag-aalaga ng hayop para ma-stress, relief. Stress reliever. Stress reliever. So, merong kwento dyan. Meron kasing, tawag nito, merong na heartbroken na babae. Kumbaga, ilang beses na siyang na heartbroken. Sa murang edad, Papa Jepoy. Sa murang edad, talagang, alam mo yun, parang dumating sa point na gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Pero pinigilan siya. Parang may nag-advise sa kanya. Why not, ibaling mo muna yung sarili mo sa mga hayop. Ba't di ka mag-alaga ng Tyrannosaurus? Doon pa rin bumalik. Why not, try mo muna mag-alaga ng pet. So, nag-research siya, Papa Jepoy. Ano kayang mga pet na yung magtatagal naman? Kasi, pag nag-alaga ka ng pet, syempre, mag-i-invest ka na rin ng feelings dyan, Papa Jepoy. Ma-attach ka Ma-attach ka So, naghanap siya, nagre-research siya kung ano yung mga medyo mahahabang buhay. Sinubukan niya yung, ano una niyang alaga? Una niyang alaga? Nag-research siya? Nag-research siya. Cockroach. Weeks lang weeks. Bilis dumami. Cockroach. Nakita niya, kasi mas maganda pag alaga, dog.
Research siya, bully, tiningnan niya. Mga 14 years lang. Haba ng buhay. Pero noong unang panahon, yung mga aso, mga lahi yan ng fox, wolves, yan. Yung, alam mo yung sikat favorite nyo, yung Siberian Husky, yung mga, anong tawag doon? Alaskan Malamute yan. Yan yung lahi niya nung unang panahon. Mga wild, ano yan? Predator. May mga voyagers noon. Yung, parang sila Magellan, mga ganon. Pumupunta sa mga iba't ibang lugar. Anong nangyari? Pag i-stay sila doon, nag-hunting sila. Hunting sila ng mga baboy ramo, mga usa. Nagluluto sila. Nakaabang yung mga wolves, mga fox, nakaabang yan, mga yan. Sa tira-tira nila, sa mga buto-buto. Hanggang sa may isang wolf, may isang wolf doon na medyo maamo. Na laging nakaabang, binibigyan nila ng pagkain. Naging loyal. Hanggang sa nagkaasawa yun, nagkaanak, parehas loyal. Kasi napapasa yung behavior. Yun ay sa research. Napapasa yung behavior ng aso. Kaya nga tinatanong kung yung magulang nito nangangagat ba. Ang tawag doon temperament. Temperament. Katulad ng bully. Sinabi mo, yung bully. Di ba, pinaglahian yan yung fighting dog, di ba? Alam nga nila yan. Ang reputation nga niyan naglalakjo. Lakjo. Diba? Kasi pag kinagat ka, wala na. Diba, hindi ka na makawala. Yan yung mga pitbull, Pittsburgh, saka bulldog, pinaghalo, crossbreed. American bully. Yan. Yan yung mga mababait, di ba? Mababait na yan. Mababait na yan. Maamo. Mananakaw nga yan Sama ng sama Anyway, yun. Yung point ko lang, napapasa yung behavior. So, sinunod niya yung advice nung isang eksperto dahil nga na siya, Papa Jepoy, broken hearted. So mag-alaga. So pumunta siya sa pet shop. So habang nasa biyahe, nag-research siya. Tinignan niya yung American bully kasi nga ay mga American bully mga mababait din. 13 years din pala buhay noon. Tiningnan din niya kasi mabait din naman tong golden retriever, 13 years din. So pagpasok niya doon, ang dami. Iba-ibang mga hayop. Papa Jepoy. Iba-ibang hayop. Ano nandun? Ha? Ano mga hayop? Saan ba siya pumunta? Sa pet shop. Ano-anong mga hayop nandun? Ang iba-iba. Ano? Tulad ng Dala. mangga. Mansanas. Pakwan, santol. Hindi, anong hayop? Mga hayop. Anong hayop nandun? Dalagang bukid? Yellowfin meron? Yellowfin. Pompano? Meron din. Parang sa palengke siya pumunta. Hindi, talaga, pet shop talaga. So, nandun yung mga aso. Ngayon, nakita niya yung maliit. Maingay. Nakukyutan siya. Chihuahua. Chihuahua. Tinanong niya, ano ba lifespan nitong chihuahua? Mukhang maganda tong pa-drawing. Handa mo na yung natin. Mahaba pala yung lifespan ng chihuahua. 14 to 20 years ang buhay niya. So, nag-ikot-ikot pa siya, Papa Jepoy. Nagulat siya, may tumawag sa kanya. Hi, ganda! Oo. Aso nagsasalita? Hindi. Ano yan? Hi, ganda! Ako na bilin mo! Sabi? Oo. Sino yun? Paglingon niya. Parot. Parot. Ayan, Sabi niya, okay to nagsasalita. Ito na lang, sakaling pag may problema ko, at least ito, kakausapin ko. Parot. Oo. Ang bait. Talagang, ang ganda. Ang ganda mo. Sabi ng parot. Ako na lang bilhin mo. Huwag na yung mga aso. Sabi ng parot, ang papangit ng mga ugali niya. Kagatin ka ba niyan? Siniraan pa yung mga aso. Sabi niya. So natuwa yung babae, stress reliever nga. Sige, ito na lang parot. Binili niya.
Kaso habang tumatagal Papa Jepoy, napapansin niya. Anong pagkain ng parrot? Sigurado ka parrot yan. Oo. Anong pinapakain niya? Yung itong parrot? Ha? Anong pinapakain niya sa parrot? Ha? Anong pinapakain niya? Whiskas. Sa lata! Whiskas. Baliktad tapos nung first week, okay pa. Binabati siya lagi. Ang ganda mo naman. Ingat ka, gano'n. Love you. Talagang nakaka-good vibes. Nakaka-good vibes. Kaso kasi nung mga pag second week na, wala, nagmumura na Papa Jepoy. Oo. Nagmumura na. Oo. PI na, PI. Ganun? Ba't naman ganun? Oo. Binalikan niya yung pet shop. Sabi nung may-ari, sabi niya, hindi naman nagmumura yan, mabait yan. Nung binili mo nga yan, di ba? Pinupuri ka pa eh. Oo. Sabi niya, talaga? Baka hindi mo pinapakain na maayos. Pinapakain daw. Sakto naman yung pakain. Talagang, sabi dito, talagang magagalit yung pakainin mo ba naman ng Whiskas? Sabi. Galit siya, Papa Jepoy. Araw-araw na lang nagmumura. Sabi, pambihira tong... Pambihira. Ihibon ako, pakainin mo ako pagkain ng pusa. Nagalit na yung babae, Papa Jepoy. Ang ginawa niya, anong ginawa mura niya? ka na mura. Pinasok niya doon sa freezer. Pinasok niya sa freezer. Galit na galit siya eh. Ngayon, yung parrot, gulat siya pagpasok niya doon sa freezer. Nakita niya yung mga isda? Oo. Katabi niya yung mga hotdog. Tapos ang ginagulat niya doon, Papa Jepoy, may manok. Katabi niya yung manok. Kaso yung manok nakabalot. Hanggang nakatali. Nakabalot sa plastic. Nakatali na ang Siguro mga pa lang, Papa Jepoy, mga tawag nito, mga 20 minutes pa lang, kumakatok na siya. Sabi niya, palabasin mo ako. Oo, palabasin mo ako. Kasi siyempre, mamamatay na siya. Kita niya eh. Inaalog na niyang rep Medyo naawa din yung yung amo niyo. Takot siya, may bangkay. Sabi, may bangkay ng ibon dito sa... Ngayon, sabi niya, nagsisi na yung Papa Jepoy, yung parrot. Oo. Amo, hindi ko na gagawin yun. Hindi na ako magmumura. Sabi niya? Sabi niya, talaga. Kasi, sa susunod, magiging ganun ka na sa katabi mo. Pinakot niya sa parang manok. Yun naman pala panakot Lagyan niya ng luya. Naiintindihan naman pala ng parrot. Kumuha siya ng sayote, dahon ng sili. Magpapakabait na yan. Kaya labis siya na nagsusorry-sorry, Papa Jepoy. Kaya tinatanong niya yung amo. Amo, may tanong lang ako, amo. Ngayon tawag pa sa kanya, amo. Amo, pasensya ka na. Sorry, hindi ko sinasadya. Nabuisit lang ako sa'yo. Pinakain mo ako ng Whiskas Ngayon? May tanong lang ako. Huwag magalit Bakit wala kang boyfriend? Ba't walang boyfriend? Nagtanong. Tapos? Inirapan siya ng amo. Siyempre. Sensitive. Sabi niya, Sorry amo, wrong question. Ito na lang. Yung manok bang katabi ko? Nakakabahan yung parrot Kinakabahan yung Ang kulit talaga ng parrot na yan Amo, yung katabi ko bang manok ay nagmumura din. Siguro matigas yung ulo nun. It's been raining in Manila, hindi ka pa nilalamig. Barangay LS 97.1 97.1 Forever.
Number 1.